May lihim kaming ginagawa ng teacher ko. At dahil doon, mukhang masisira pa nga ang buhay ko. Lahat nagsimula sa isang simpleng paglapit ko sa kanya para lang ma-retain ang scholarship ko sa company ng papa ko. Pero ngayon, buntis ako. At ang teacher ko, na ayaw ko, gusto akong pakasalan. At oo, may hawak siyang proof na ako ang unang lumandi. Hindi kami mayaman. Malayo. Malayong-malayo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nakakapag-aral sa school na to ay yung scholarship na binibigay sa mga anak ng empleyado ng kumpanya ng papa ko. Kapag bumaba ang grades ko below the required average, tanggal ang scholarship, tanggal ang tuition, tanggal lahat. At aminado ako. Bobo ako pagdating sa academics. Hindi ko kayang sabayan yung pressure. Hindi ko kaya yung mga numbers, theories, analysis. Kahit anong aral, wala. Para akong empty USB. Walang nasisave. Kaya isang araw, gumawa ako ng plano. Si Sir Darius, 40-ish. Matipuno kahit medyo kalbo. Hindi kagwapuhan at lalong hindi ko type. Siya na nga ata yung pinakapangit sa faculty. Sorry for my words. Ako? Isa ako sa mga heartthrob sa school namin. Ewan ko bakit siya napili ko. Siguro dahil mabait siya, matalino, at magaling magsalita. At siya rin ang advisor namin. At siya rin ang may hawak ng 3 major subjects ko na puro bagsak ako. Alam ko siya lang ang pwedeng mag-angat ng grades ko. At alam kong madali ko siya mapapaikot. Kaya nilandi ko siya. Hindi yung halata. Paunti-unti, compliments, eye contact, late night messages asking for help, maikling skirts, pagpapakwit sa recitation kahit mali sagot ko, hanggang nahulog na siya sa akin. At nung nakita kong bumibigay na siya, doon nagsimula ang totoong kasalanan ko. Sir, hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya isang gabi habang pinaparinggan siya na mababa ang grades ko. Pag bumagsak ako, mawawala scholarship ko, mawawala lahat. Tahimik lang siya. Then bigla niya sinabi, anong gusto mong gawin ko? Doon ko siya tuluyang inutakan. Pinakiusapan ko siya, kunwari mahiyain, kunwari desperate, na kukunin yung exam papers bago magsimula ang exam week. Para makapag-aral ako. Para kahit papaano, makasagot ako ng tama. Pero ang totoo, gusto ko lang kopyahin. Gusto ko lang makapasa. At pumayag siya. Not once, not twice, kundi every exam week. At hindi lang yun. Pinapataas pa niya grades ko sa 3 subject niya. From borderline failing, nagka-with honor pa nga ako sa second grading namin. Kung tatanungin niyo ako kung paano ko siya napapayag, madali lang. May kapalit. Ako ang kapalit. Sa apartment niya, may nangyayari sa amin tuwing exam week. Tuwing kailangan ko ng mataas na grade. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya crush. Ginawa ko lang kasi kailangan ko ang grades. Kailangan ko ang scholarship. Kailangan ko makagraduate. Hindi ko siya gusto. Pero tinitiis ko. Kasi feeling ko, ako ang may hawak sa leeg niya. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. At si Sir Darius, kahit alam niyang mali, pumapayag siya kasi may gusto siya sa akin. Kasi nag-first move ako. Ako ang unang lumapit. Ako ang nang-akit. 2 months later, delayed ako. Na-confirm ko na, buntis ako. Halos mawalan ako ng malay nung lumabas yung test. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa parents ko
na nabuntis ako ng teacher ko na hindi ko man lang gusto. Kaya gumawa ulit ako ng isang mas madilim na plano. Sinabi ko sa isang closest teacher ko at sinabi ko sa barkada ko. Ginamit ako ni sir. Nag-take advantage siya sa akin. Sinabi ko sa kanila na inanakan niya ako dahil ginamit ng pagiging bobo ko. Sinabi ko na he took advantage of my desperation. Sinabi ko na wala akong choice. Sinabi ko na ginawa ko lang lahat dahil kailangan ko makapasa. Pero hindi ko in-expect ang ginawa ni sir. Kinausap niya ako at tahimik lang niya binuksan ang laptop niya. At pinakita niya sa akin ang mga screenshots. Yung mga messages na akong unang lumapit. Yung mga conversation kung saan ako ang nag-propose ng deal. Yung mga chat kung saan inaakit ko siya. Na ako yung nagyaya pumunta sa apartment niya. Yung CCTV screenshot sa hallway kung saan ako ang pumasok sa unit niya. Hindi siya yung nagdala sa akin dun. Ang sabi niya, kung ipapahiya mo pa ako, ipapakita ko lahat ng to. Nanginig ako. Lahat ng ginawa ko, lahat ng plano ko, pwedeng bumalik sa akin ng 10 beses ang karma. Napaupo ako. Hindi ako makapagsalita. Then he said the thing na hanggang ngayon, hindi ko matanggap. Pakasal tayo. Aalagaan ko kayo. Ayoko ng skandalo. Ayoko masira ka. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto kailanman. Hindi ko plano magkaanak sa kanya. Ang plano ko lang, akitin siya enough para makuha ang exam papers at tumaas ang grades ko. Hindi ko plano matrap sa kasal. Pero sa tono ng boses niya, parang hindi na siya yung teacher na inutusan ko. Parang siya na yung taong may hawak sa leeg ko. Pero ito ako ngayon, nakatali sa isang sitwasyon na ako mismo ang gumawa. Ayaw ko sa kondisyon niya. Ayaw ko sa buhay na pinipilit niya. Hindi ako pumasok dito para maging asawa niya. Pero kanina lang, na-receive ko yung message na ayaw kong mabasa. Kung hindi ka papayag, ipapasa ko lahat ng proof sa school, kasama ang HR ng company ng papa mo. Alam mo kung anong ibig sabihin nun. Pag ginawa niya yun, tapos ang scholarship, tapos ang future ko. At natakot na ako sa last message niya. So ano mahal? Pumapayag ka na ba? Kung ikaw nasa sitwasyon ko, tatanggapin mo ba ang offer niya?